Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tinio na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung... Biro mo, Presidente, ganun yung usapan lang, no? Nakala mo, hindi mo malang iniingatan yung, yung security mo, no? Parang nag-uutos lang ng kape, no? Oh, na-compute nyo naman. Oh, na-ano nyo. Ano yun? Ano yun? Ganun ka... Tawag dito, ganun ka... si Pangulong Bongbong Marcos, alam mo yun, ito nga mga senador na involved sa manumalyang flood control project, pati mga kontratista, katulad nila Sara Diskaya, nila district engineer, o sino man dyan sa DPWH. Although mga sangkot sila, hindi sila basta nakikipag-usap ng ganito. Di ba? Pero si PBB oh my goodness. Nangyari sa mga... Grabe, Talagang, Kumbaga sa talagang santong paspasan na to. Double time! Grabe, talagang, nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tinio, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Correlate natin ito. Pwedeng ibangga. Talagang iduduktong ninyo. Talagang tinatahi-tahi ninyo. Yun. Kumbaga sa direktor ng isang teleserye, yung ginawa mong eksena ng Lunes, alam mo na yung gagawin mo sa Biyernes, doon mo na ibubunggo. Style nyo na naman. Doon sa salaysay naman ni Bernardo, na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of, is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tinio, isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, it's better that, for example, Congressman Liviste. Mali, itong mga reporter na ito, nagtataka ako rito sa mga to. Ang tatagal na dyan sa mundo ng ginagawa nilang galawan nila dyan sa mundong ginagalawan nila. Paano ba? Ulitin ko nga. Take two. Etong mga reporter, itong mga mamamahayag nito, ang tagal na hong nagtatrabaho sa mundong ginagalawan nila. Hindi mo lang sumasagi sa isip nila. Sir, yung bang
sinasabi yung nakita nyo na palitan ng text ni President Bongbong Marcos at ni dating Secretary Lucas Bersamin, ay meron bang dumaan na ba yun sa forensic expert na magsasabing talagang kanila yan? Kasi hindi ho pangkaraniwang tao ho yung kinukwento yung sinasabi nyo nagpalitan ng text. Presidente ho. Hindi nyo man lang hindi nyo man lang naiisip yun, mga reporter? Ha? Ay, sa bagay, parang kay Chavit, ayaw yung tanongin ng matinding tanong si Chavit kasi after ng press ko ni Chavit, after ng tanong ni, lang. Sorry. Ay, katulad ng mga nagtatanong sa press conference si Chavit, ayaw nila magtanong ng matindi, ng hard. Kasi nga naman, may chicha after ng press con. May merienda, may kain-kain at baka minsan meron pang Biduan. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano tingnan mo Representative Tino, tinatanga mo yung sarili mo. Sino mismo magpapaliwanag? Kesyo ganyan, kesyo ganito. Bakit ka nag-discuss niyan? Bakit diniscuss mo yan? Ha? At sinong umano sa'yo? Sinong nag-push sa'yo na ungkatin mo yan dyan? Kung ang dapat palang may magpapaliwanag, si Libiste. Grabe ka, bago-bagong congressman ni Libiste, lahat ang daming alam, ano? Tuloy natin. Paano napasakamay sa kanya? Ang mga records na ito. Ayon pa kay Tino, alam rin daw Nako, mag-imbita kaya kayo ng mga vlogger, no? Kasi kung ako nandiyan dyan, Representative Antonio Tino, gaganitin kita hindi naman pala ikaw ang magpapaliwanag, share ng buong kwento. Bakit magsasalita ka dyan? Diba? Yan ang magandang banat, no? Dapat kung sino yung may nakakaalam ng buong story, siya nagsasalita. Hindi yung i-open mo yan. Pag tinanong ng press, hindi mo naman alam. Unfair ka. Diba, no? Dapat ganun na. Representative Egay Erice at iba pang kongresista. Sinisikap naming kumpirmahin ito kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Ayan ako mga kababayan, gumawa raw ng affidavit si Lucas Bersamin. Dapat si Lucas Bersamin ma-interview yan. Makakausap yan. Sabi ko, ang nakakapagtaka rito, bakit kinakailangan matapos muna, mabasura muna yung ipinala impeachment kay PBBM bago nila pasabugin ito? Bakit ayaw nyo i-file ng formal? Bakit ayaw nyo i-file ng formal? Nasan si Lucas Bersamin? Nasan din yung ginawa niyang affidavit? Tuloy natin. Ayan, nag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Para sa GMA Integrated News. Meron pa ako napanood na isang teka lang. Meron ako napanood na wait lang po
Kailangan makita natin yan. Lagyan natin to. May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Lagyan natin Marcos to. at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat Adrian Bersamin pala, kita rin natin. itong si Representative Antonio Timio na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH. Ito rin yata yung ito rin yung yata yung kanina. Teka lang Meron ako napanood na parang kinakailangan yata maglabasan muna raw mga taong bayan bago tayo. Anyway, nabi muna natin. Iba-vlog na lang natin. Pinapanood akong ganun parang pinauubayan na, parang ilalabas muna nila kapag yung mga taong bayan doon nagkasundo-sundo, lumabas na. Ay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog.